Hi! Eto si Direk Boboy, tagahatid sa inyo ng Kwentong Pinoy. Please like, share, and subscribe. Napakahalaga po yun sa akin. Maraming salamat po. Narito ngayon tayo sa Iloilo City. Minarapat ko na pumunta dito dahil meron akong ginagawang script para sa isang full-length film. Pero parang nababalaho ako, parang natitigilan ako dahil matagal na akong hindi nakakabisita dito sa Iloilo City. Siguro more than 15 years na. Napakarami ng pagbabago, marami na ako nabalitaang changes. So yun, lumipad ako dito para makiramdam sa man on the street, makahanap siguro ng ibang location, matansya yung landscape o cityscape, makakalap ng mga nuances ng mga araw-araw na buhay dito sa Iloilo. After all, sa mga pelikulang ginagawa namin sa Benti Productions, sa tulong ng Road One Pictures, mahalaga ang way of life ng Pilipino, lalo na yung mga maliliit na Pilipino, lalo ng ating kultura. Pero ngayon, sa ganun pa man, ililibot ko kayo sa loob ng syudad. Pupunta tayo sa mga ilang paboritong lugar at titikin tayo ng mga ilang paboritong Ilonggo food and dishes. Lakat na ta! Makikigaya muna ako sa ibang vloggers on travel. Bibigyan ko kayo ng maikling hotel and room tour. Nag-book ako sa Grand Dame Hotel. Nahanap ko lang siya online. Nasa kalagitnaan siya ng syudad. Pinili ko para madali mapa northeast o mapa southwest ang lakad. Maliit lang ang hotel, hindi bago. Affordable rates pero elegante. Ito ang kanyang lobby. Masdan nyo. Welcome to the Grand Dame Hotel. Doon ako sa top floor. Sosyal. Parang penthouse. Ito ang pinakabungad sa paglabas mo ng elevator. Ito ang hallway. So, ito yung hallway ng hotel. Ito ang kwarto. Katabi ng pinto ang clothes cabinet with full-size mirror. Ang dala kong luggage for this trip na nabili ko sa isang supermarket sa Japan. May kapatid na mas malaki yan. My working area, where I will try to complete my script at makibalita sa mga kaganapan. Ang aking reading glasses. Misis ko po yan on the screen when she was a bit younger. Nagdala na rin ako ng SLR camera at sketchpad just in case. Ang coffee nook with the ref below. Kasama na po riyan ang ilang chocolates na dala ko. Ang banyo with simple amenities. Kaya lang wala silang bedroom sleepers. At ito po ang pinaka-buong room. King size bed.
With a balcony, nakita ang siyudad at Guimaras Island. So, set na tayo. Two parts po ang feature natin sa Iloilo City. Ang first part, ito ay on food tasting. Katapat lang ng hotel ang La Paz Market. Tamang-tama. Dito isinilang ang sikat na pagkain ng Iloilo, ang La Paz Batchoy. Sinubukan ko muna ang La Paz Batchoy ng Netongs. Full-bodied siya, malinamnam, malutong ang chicharon na inilahok. On the side ay umorder ako ng puto. Sinubukan kong isawsaw pero wako type. Ang masasabi ko lang, medyo naalatan ako sa soup. Well, baka kasi matanda na ang taste buds ko. Sinubukan ko rin ang nasa tabi nito, ang Decos naman. Ito raw ang pinaka-original na La Paz Batchoy sa Iloilo. Pareho ng presyo, 130 pesos at 30 pesos naman para sa puto. Hindi kasing full-bodied ang soup or broth, pareho sa Netongs, pero less salty. Ilan ang batchoy places sa La Paz Market na nasa temporary stalls dahil nire-renovate ang palengke. 3 years na raw ginagawa. Ang biro nga nila doon, ang pansamantala ay naging pansamantagal. Umupo rin ako sa Madge Coffee Shop sa palengke. Highly recommended ng mga locals. Tambayan ng mga politiko at mga businessmen. Nagkape at 6 a.m. pero hindi nakapagkwentuhan. Ito ang personalized mugs ng mga regulars doon. Malawak ang kanilang menu. Nagpunta ako ng downtown, sumakay ng jeep, naglakad, nagmasid-masid, nagpamasahe pero hindi ko nakunan. Sinubukan ng coffee shop sa isang busy street, ang 6040 Cafe. Cozy siya at puno ng customers. Gusto ko ang kanilang kape at all-day breakfast. Dahil kapos sa oras, nagrenta ako ng sasakyan the following day para makalagare. Pumunta kami sa Arevalo para dayuhin ang isang popular eating place doon, ang Salam Ukan, sa gilid ng Main Street. Isang putahe lang ang nasa menu. Linagang baka ang tawag. Mga pirasong laman, balat at litid. Aba, masarap. Pinaasim ng batuan. Imbis na sampalok o kalamansi, isang local souring agent ang ginamit, ang batuan.
Lumipat naman kami sa isang seafood restaurant sa tabi ng dagat, sa Arevalo din. Ito ang Breakthrough Restaurant. Wow! Parang bulwagan ang kanilang kainan. Pwede kang mag-rally sa loob. Meron silang turo-turo section kung saan ready na ang ulam. At meron silang paluto. Mga raw, refrigerated seafood na cook to your preference. Bihod, ang ginge, soup, saka simpleng hipon lang. Yun ang ating lunch dito sa Breakthrough Arevalo. Ang in-order ko ay paborito kong bihod ng tuna, tanginge filet na sinigang sa batuan, at hipon sa chili sauce. Ang bihod ay puga o fish roe. Toyo na may kalamansi ang katapat. Matagal akong di natunawan nung araw na yon. Ganun pa man, nag-dessert ako ng kape at graham bar sa isang stall sa Molo, kung puro kape. Siyempre pa, bumili ng token pasalubong sa Biscochos House sa Haro, kung saan basket-basket kung humakot ang mga namimili, parang mauubusan. Nagpunta kami sa iba't ibang tourist places sa Haro at Molo districts. Mga amazing churches. And old houses. And parks. Pero para sa second part na yon ng ating tour sa Iloilo City, parang marami rin akong na-accomplish sa short stay ko sa Iloilo. Naging mas malinaw ang visuals ng aking script. Para akong nasusian, na-inspire. Kahit nasa mga papetek-petek na sandali sa maliit na lobby ng hotel at sa katabing coffee shop dito. Join me sa continuation ng ating tour sa Iloilo City. Ang masasabi ko lang, nakakabilib kung ano ang ginawa at ginagawa nila with their heritage places and open spaces doon. Sigurado ako na ganun din ang magiging pakiramdam mo